makilala ni Lando si Linda ay nagnenegosyo na talaga ang babae at madalas na abala. Sa kabila nito, nagdesisyon pa rin siya na pakasalan si Linda. Kaya't nang ikasal ay may kani-kanyang trabaho ang dalawa. Minsan pa nga, mas malaki pa ang kinikita ni Linda. Pinipilit nilang umasenso kahit ganito pa ang sitwasyon nila. Sa bandang huli, nalagay sa alanganin ang pagsasama nila. Sa maraming pagkakataon, iniiwanan ni Lando si Linda at kung ilang buwan na ding namumuhay ng hiwalay sa asawa. Ang ilang beses na paghihiwalay ay nauwi sa mas permanenteng kasunduan. Nagdesisyon si Lando na hiwalayan ng tuluyan ang asawa. Sa parte naman ni Linda, nagdesisyon din ang babae na ipagpatuloy na lang ang pagnenegosyo. Bumibili at nagbebenta pa rin siya ng mga alahas. Wala namang problema ito kay Lando dahil nakakatulong pa nga ang negosyo niya sa pagsuporta sa pamilya nila. Basta't ginagawa naman niya ang lahat sa abot ng kanyang makakaya. Yun nga lamang, alam din ni Lando ang ugali ng asawa. Madalas kasing mangutang ang babae na hindi man lang humihingi ng permiso mula sa kanya. Isang beses nakatanggap si Linda ng mga alahas mula sa kaibigan niyang si Virgie para ibenta sa ibang tao. Hindi na isoli ni Linda ang mga alahas o kahit pa nga ang pinagbayaran sa mga ito. Nang hingi ni Virgie ang kwenta ng mga alahas, inamin ni Linda na ibinenta niya ito sa halagang 10,000. Ang 5,000 daw ay nagastos ni Linda at ng kanyang mga anak, samantalang ang natirang 5,000 ay binigay niya kay Lando. Siningil ni Virgie ang 10,000 pesos kina Linda at Lando. Kahit nangako pa si Lando na magbabayad, ay hindi pa rin naisauli ang pera. Kaya idinimanda ni Virgie ang mag-asawa. Ayon kay Lando, hindi siya dapat managot sa obligasyon ni Linda dahil hindi naman daw siya pumayag sa transaksyong ito. Isa pa, nangyari daw ito sa panahon na hiwalay na sila ng asawa. Ayon pa kay Lando, nakasaad daw sa batas o sa Article 113 ng Civil Code na hindi siya dapat isali sa asunto dahil mahigit 1 taon na rin silang hiwalay ng asawang si Linda. Tama po ba siya? Mali po siya ayon sa korte. Malinaw kasi na alam naman ni Lando ang ugali ng asawa na mahilig mangutang kahit hindi nagpapaalam sa kanya. Pwede sana niyang pigilin ang asawa pero hindi niya ginawa ito. Kahit papaano ay masasabi pa rin na nagpabaya siya. Sa parte niya, dapat siyang managot sa mga transaksyong pinapasok ng asawa sa mga walang kamalay-malay na biktima. Isa pa, ang utang ay ginamit upang suportahan ang pamilya, kaya utang ito ng samahan nilang mag-asawa o ang tinatawag na conjugal partnership. Ang paghihiwalay nila ay base rin lang sa kasunduan nilang mag-asawa at walang kaakibat na legalidad, kaya wala itong epekto sa samahan nila o sa conjugal partnership. Ito po ang desisyon sa kasong Garcia versus Cruz. Naman pong kaalaman mula dito sa programang May Katwirang Lunas, ikaw at ang batas.